Match up naman sa pagitan ni Junmar at Melora Brown sa ensayo ang nakita natin at magkasing size nga silang dalawa, maging yung lapad ng kanilang katawan hindi ganon kalaki ang agwat ni Junmar, kaya naman balanse ang ensayo ng Gilas. May mga players na nagkakatapatan rin sa lakas, height at pwestuhan sa Gilas practice. Kay QMB nga kaya ipapasan Junmar ang torch dahil sa size halos identical. Physicality, subok na rin si QMB, nakipagbardagulan noon sa USNCAA Division 1 at alam naman natin kung gaano kapisikal ang laruan doon. Dahil sa mas malawak na ngayon ang option ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players, talagang masasabi natin na mas magiging balanse pa ang laro ng ating national basketball team. Madali ang adjustment at hindi na nga magkukumahog pa si Coach Tim Cone na humagilap ng mga players kapag biglaang may nagkaroon ng injury sa ating mga manlalaro. Huhugot na lamang siya sa kanyang pool. Ito ang gusto natin. Merong 12 core players na nabuo si Coach Tim Cone, tapos unti-unti niya itong dinagdagan, hindi biglaan. Mas natututukan ang bawat player sa kanyang pool sa ensayo. Unti-unti niya silang ini-integrate sa kanyang sistema para sila ay mas maging epektibo, at ngayon naman QMB na lamang ang kanyang atensyon na maisama sa kanyang sistema dahil yung ibang Gilas players gamay na nila ang mga plays. Madali na lamang silang makakasunod sa adjustment ni Coach Tim Cone. Para sa mga ibang fans na nababasa ko ang mga komento tungkol sa sistema ni Coach Tim Cone ay kabisado na raw ng kalaban ng triangle. Ang sagot natin dyan ay hindi naman pinanganak si Coach Tim Cone kahapon bilang isang coach. Nag-a-adjust rin siya sa sistema at may mga tweaks o pagbabago sa kanyang triangle strategy. Pero yung konsepto ay nag-uugat pa rin sa triangle offense. Saludo naman tayo sa mga players na palaging present sa ensayo ng Gilas. Lagi silang available para sa ating national basketball team at alam naman natin na 12 players lang ang maglalaro, pero dahil sa mas maraming players ang nag-iensayo ay binibigyan tayo ng Gilas ng assurance na walang magiging problema ang Gilas kung sakali na merong mga players na hindi inaasahang nagka-injury o bigla ang hindi makakapaglaro dahil sa personal na issue, na kung saan wala ng control si Coach Tim Cone dito. Kay Soto na sa Gilas practice hindi makakapaglaro, pero kita naman natin ayaw magpahuli sa kung ano na ang nangyayari sa ating national basketball team. Papunta nga si Kai sa kanyang best form para maging ready na sa kompetisyon sa hard court, at kailangan lang natin na bigyan si Kai ng oras para makumpleto niya ang kanyang pag-recover mula sa ACL injury. May mga nakikita rin tayong mga possibilities kahit na ginagawang katuwaan lamang ito ng mga ilang fans na Dwight Ramos at QMB sa Hinebra. Hindi rin naman ganon kalayo na mangyari nga ito, lalong-lalo na kung aalisin ng PBA ang limit nila sa sahod para sa mga rookies. Posible na mangyari ang katuwaan na ito ng mga fans. Lalakas pa ang team ni Coach Tim Cone kapag nagkataon. Nakikita naman natin na ayos ang sistema ni Coach Tim Cone. Pag-integrate na lamang kay QMB sa sistema ang isa sa kanilang main goal, at yung ibang players naman gamay na nila ang galawan ng isa't isa at yung ikot ng bola sa pamamalakad ni Coach Tim Cone. Ito ang kagandahan nga ng pagkakaroon ni Coach Tim Cone ng core 12 players. Kapag may injured, doon lang siya nag-a-adjust at nagdadagdag ng player mula sa kanyang pool. Kaya saludo rin tayo sa mga naka-standby na mga players natin nakasali sa Gilas pool. Sinisipagan nila sa ensayo at palaging present sa kada event para maging support player, dahil hindi rin natin alam kung ano ang takbo ng injury. Kagaya ngayon, Oftana out na muna at Tamayo may problema sa visa na kailangan niyang ayusin, at kung hindi naayos ay baka hindi siya makakapaglaro sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Jericho Cruz naman, 2% nga lang raw ang chance nila na manalo laban sa Gilas team. Ito ang kanyang pananaw at base sa tinatakbuhan ng ensayo at lineup ng Gilas team ngayon ay may mga bagong malalakas na players tayo, kaya naman totoo ang sinabi ni Jericho Cruz, mahihirapan talaga ang team ng Guam laban sa Gilas. Magiging mabigat para sa team ni na Jericho Cruz ang frontline ng Gilas. Junmar Fajardo, AG Edu, QMB at Japet. Merong size ang mga players na ito at kada palitan ay kayang-kaya nilang i-dominate ang loob ng paint laban sa team ng Guam. Hindi pa gaanong nakakahabol ang team ng Guam dito sa FIBA Asia, pero darating naman sila sa puntong yon na kung saan magagaw nilang talunin ng Gilas. Sa hinaharap may chance na makaisa sila laban sa ating national basketball team.